Nay, mag-research ka agad kayo tungkol sa mga unibersidad sa Pilipinas. 5 minuto pa lamang matapos lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, nagbago ang ihip ng hangin para sa mga dalagitang Ruso mula sa pinakamayamang 1% ng Moscow. Bigla silang tumawag sa kani-kanilang mga pamilya. Bakit ang mga dalagitang ito na nakapaglakbay na sa 30 bansa at namuhay sa karangyaan ay biglang nakadama ng matinding paghanga at nagsimulang magmakaawa sa kanilang mga magulang sa isang paliparan sa Pilipinas? 22 estudyante ang gumala sa mga lansangan ng Maynila nang mag-isa sa ganap na 2:00 ng madaling araw na mangha sa isang simpleng tapsilog sa isang 24 na put-ama na kainan at sa huli sumigaw na ayaw na nilang umuwi. Maging ang isang gurong may 15 taong karanasan ay nanginig at sinabing ngayon lamang siya nakasaksi ng ganitong pangyayari. Ano nga ba ang dahilan ng kanilang pagkabigla? Ang 48 oras sa Pilipinas na gumimbal sa social media ng buong Russia at nagdulot ng pag-aalala sa kanilang mga magulang. Ang pang-araw-araw na buhay na para sa ating mga Pilipino ay ordinaryo lamang ay siyang yumanig at bumago sa pananaw nila sa buhay. Ang tunay na lakas ng Pilipinas na bumighani sa mga elite mula sa ibang bansa, ang nakakagulat na katotohanan ay malapit ng mabunyag. Ang mga high school na babae mula sa mataas na antas ng lipunan sa Russia ay dumating sa Pilipinas para sa isang educational tour. At sa loob lamang ng 5 minuto, nagkagulo sila at nagsimulang sabihin na gusto na nilang maging makapilipino. Ano ang kamangha-manghang dahilan sa likod nito? Isang di kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Ang mga estudyanteng babae mula sa pinakaprestihiyosong paaralan para sa 1% ng pinakamayayaman sa Moscow, Russia, ay dumating sa Pilipinas para sa kanilang school trip. Ngunit, 5 minuto pa lamang pagdating sa NAIA, nagsimula na silang tumawag sa kanilang mga magulang. Nanay, pwede mo bang tingnan ang mga unibersidad dito? Tatay, bakit wala tayong ganito kahit isa man lang sa Russia? Ano ba talaga ang nangyari? Maging ang gurong veterano na may 15 taong karanasan at nakapaglakbay na sa 30 bansa ay nagsabi, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumangging umuwi ang mga estudyante ko. Ang 1 oras na biyahe mula sa airport patungo sa hotel, sa maikling panahong iyon, tuluyang nabago ang pananaw sa buhay ng mga elite na estudyanteng Ruso. Mga babaeng naglalakad mag-isa sa kalye ng 2:00 ng madaling araw, isang syudad na hindi natutulog sa loob ng 24 na oras, at mga taong itinuturing ang mga dayuhan na parang kapamilya. Pagka-uwi nila, isang video na pinost ng mga estudyante ang ganap na yumanig sa social media ng Russia. Dumagsa ang mga tawag sa kanilang eskwelahan mula sa mga magulang na nagsasabing, gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Ating pakinggan ang tunay na mukha ng Pilipinas sa mata ng isang dayuhang guro. Bago tayo magsimula, kung maaari ay pindutin nyo ang like button at mag-subscribe para mas marami pa kaming maibahaging kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Alexei Kowalski, isang guro sa isang international school sa Moscow, Russia sa loob ng 15 taon. Noong nakaraang taglagas, naranasan ko ang pinakahindi malilimutang educational tour sa buong buhay ko. Ang aming destinasyon, Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakatanyag na international school sa Moscow. Ang 22 na babaeng estudyanteng kasama sa biyahe ay pawang mga anak ng mga pamilya mula sa pinakamataas na uri sa Russia. Karamihan ay mga anak ng mga diplomat, negosyante, doktor at abogado. 1 taon bago ang biyahe, pinaghandaan na ito ng kanilang mga magulang. Sa loob ng 15 taon kong pagtuturo, nalibot ko na kasama ang aking mga estudyante ang mahigit 30 bansa. Mula sa malalaking syudad sa Europa, mga prestihiyosong lungsod sa Amerika, hanggang sa China, halos lahat ng pangunahing syudad ay napuntahan na namin. Dahil dito, sa totoo lang, inakala ko na ang biyaheng ito sa Pilipinas ay magiging isa lamang sa mga karaniwang school trip. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport bandang 11:00 ng gabi. Pagbaba pa lang namin sa eroplano at pagpasok sa terminal, dumating ang unang sorpresa. Kahit hating gabi na, ang buong paliparan ay buhay na buhay at tila perpektong gumagana.
Sa airport ng Moscow, pagsapit ng 10:00 ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na at halos wala ka nang makitang staff. Ngunit iba ang airport sa Pilipinas. Sa information desk, may mga staff na nakangiting naghihintay. Ang mga janitor ay agad na nagpupunas sa sahig pagdaan ng mga pasahero. Ang sahig ng airport ay kasing kintab ng salamin. Namangharin ako pagdaan namin sa banyo. Nakita ko ang isang attendant na magalang na yumuyuko at bumabati sa mga pasaherong pumapasok. Isang eksenang hindi mo maiisip na mangyayari sa Russia. Habang naghihintay sa immigration, pinagmasdan ko ang reaksyon ng mga estudyante. Lahat sila ay nanlalaki ang mga mata habang tinitingnan ang paligid. Isang estudyante ang lumapit sa akin at bumulong, "Bakit po ganito kalinis at kaliwanag ang airport?" Wala akong masabi. Naisip ko na lang na marahil, ganito talaga ang bansang ito. Pagdating namin sa harap ng immigration officer, dumating ang pangalawang pagkabigla. Kahit na hindi inaasahan ang pagdating ng isang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga staff ng airport. Sa halip, isang interpreter na, marunong mag-Russia nang agad na itinalaga sa amin. Isinasaalang-alang niya ang edad ng mga estudyante, kaya dahan-dahan at magalang niyang ipinaliwanag ang lahat. Mula sa direksyon papunta sa hotel hanggang sa schedule kinabukasan, malinaw niyang tinulungan kami at palaging tinatanong kung may kailangan pa kami. Ang pinaka-kahanga-hanga ay ang automated immigration system. Kung may estudyanteng nag-aalangan sa harap ng makina, agad na lumalapit ang isang staff para tulungan sila. Ang screen ay may suporta para sa iba't ibang wika, kabilang ang Russian. Dinisenyo ito para madaling gamitin ng lahat. Kahanga-hanga rin ang proseso ng pagkuha ng aming mga bagahe. Sa isang malaking screen, real-time na ipinapakita ang lokasyon ng mga bagahe. Sa Russia, madalas inaabot ng 1 oras ang paghahanap lang ng bagahe, ngunit dito, lahat ng sistema ay tumpak at mabilis. Habang naghihintay kami ng pre-booked private coaster na maghahatid sa amin sa hotel, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Ang kaba na una nilang naramdaman sa isang banyagang bansa ay napalitan ng mga matang puno ng pagkamangha. Sumakay kami sa coaster bandang hating gabi. Malinis ang loob ng sasakyan at komportable ang mga upuan. Ang aming driver, na nagpakilalang si Kuya Manny, ay naintindihan na kami ay mga dayuhan at magalang na nagpaliwanag sa Ingles. Sinabi niyang aabutin ng halos 1 oras ang biyahe papuntang Makati at ipinaalala na isuot ang aming mga seatbelt. Nang umandar na ang sasakyan, bumungad sa amin ang tanawin sa labas. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at ang mga sasakyan ay may sariling daloy sa gitna ng organisadong kaguluhan. Ang mga gabi sa Moscow ay madilim at mapanganib, ngunit dito ay ibang-iba. Pagpasok namin sa Metro Manila, ang pinakagulat ng mga estudyante ay ang mga convenience store at kainan sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, bukas ang mga ilaw at natural na pumapasok at lumalabas ang mga tao. Sa Moscow, halos lahat ng establishmento ay sarado na pagsapit ng 10:00. Ang mas nakakagulat pa ay ang mga kabataang babae na mag-isang umuuwi, lampas sa 1:00 na ng madaling araw, pero may mga babaeng mag-isang naglalakad sa daan, walang bahid ng takot sa kanilang mga mukha. Isang eksenang hindi mo kailanman maiisip sa Russia, kung saan ang paglalakad mag-isa sa gabi ay itinuturing na mapanganib. Habang papalapit kami sa sentro ng siyudad, nagsimulang lumitaw ang mga matatayog na gusali. Ang tanawin ng gabi mula sa tulay na tumatawid sa Ilog Pasig ay nakamamangha. Mas enggrande at moderno ito kaysa sa alinmang siyudad sa Europa. Dumating kami sa hotel bandang 2:30 ng madaling araw. Ngunit sa aming pagkamangha, ang paligid ng hotel ay buhay na buhay pa rin. May mga 20 oras na kainan at ang mga convenience store ay may mga customer pa. Sa Moscow, sa ganitong oras, lahat ay tulog na at tahimik na ang gabi. Habang nagche-check-in, naranasan namin ang huling sorpresa. Isinasaalang-alang ng staff sa front desk ang edad ng mga estudyante, kaya binigyan kami ng mga kwarto sa isang tahimik na palapag. Detalyado rin nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid. Ngunit ang pinaka-nakaantig sa amin
ay ang kanilang taos-pusong pagbati. Naramdaman namin ang tunay na Filipino hospitality. Sa loob ng elevator paakyat sa aming mga kwarto, sinabi sa akin ng isang estudyante, ibang-iba po pala ang Pilipinas sa inaakala ko. Sumang-ayon ang iba. Kahit na mula pa lang sa airport hanggang hotel ang aming narating, pakiramdam nila ay nakaranas na sila ng isang mundong napakalayo sa Russia. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nasasabik na ako sa mga mararanasan namin kasama ang mga estudyante sa mga susunod na araw. Hindi ko pa lubos maisip noon kung anong mga sorpresa ang ihahain sa amin ng bansang ito. Kinaumagahan, o mas tamang sabihing makalipas ang ilang oras, bandang alas 6 ng umaga, nagising ang ilang estudyanteng hindi makatulog dahil sa jet lag. Narinig ko silang nag-uusap sa pasilyo na gutom na sila. Nag-alala ako. Inisip kong mahirap makahanap ng bukas na kainan. Sa ganitong oras, sa Moscow, mahirap humanap ng restaurant na bukas bago mag-alas 8 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk ng hotel, nakangiting sumagot ang staff. Mayroon daw 24 oras na tapsihan at lugawan sa kabilang gusali lang. Nagulat ako na posible palang kumain sa ganito kaagang oras. Kasama ang 7 estudyante, nagtungo kami roon. Alas 6:19 ng umaga, ngunit ang mga kalsada ay abala na. Mga empleyadong papasok sa trabaho, mga taong nagjo-jogging at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang umaga sa Moscow ay tahimik, ngunit sa Maynila, tila nagsimula na ang araw. Pagbukas namin ng pinto ng kainan, sumalubong sa amin ang mainit na hangin at ang bango ng sinangag. May ilang customer na kumakain na. Isang lalaking nasa katanghalian na nagbabasa ng dyaryo habang kumakain, isang dalagang may laptop na nagtatrabaho at mga empleyadong mukhang pagod galing sa night shift. Nang makita namin ang menu, dumating ang pangalawang sorpresa. Sobrang mura ng mga presyo. Ang isang order ng tapsilog ay nasa 150 piso lamang. Kung ikukumpara sa presyo sa Russia, hindi ka panipaniwalang mura ito sa Moscow. Ang ganitong pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa 500 rubles. Ang serbidorang kumuha ng aming order ay hindi man lang nagpakita ng pagtataka sa aming pagiging dayuhan. Ipinaliwanag niya sa Ingles ang menu at inirekomenda ang mga pagkaing madaling magustuhan ng mga estudyante. Sinabi pa niya na pwedeng bawasan ang anghang para sa mga estudyanteng hindi sanay. Ang bilis ng pagsilbi ng pagkain ay nakakagulat din. 5 minuto matapos naming umorder. Nasa mesa na ang lahat ng pagkain, tapsilog, tosilog at lugaw. Ang mga estudyante na ngayon lang makakakita ng ganitong pagkaing Pilipino ay may halong kuryosidad at pag-aalala. Ngunit ang pinakagulat nila ay ang tapsilog. Simple lang tingnan, ngunit malalim ang lasa, sagana sa sahog at perpekto ang timpla ng bawang sa kanin. Isang estudyante ang mabilis na naubos ang kanyang pagkain. Namangha siya at sinabing hindi ka makakakain ng ganito kasarap na pagkain sa ganitong presyo sa Moscow. Pagkatapos kumain at habang nagbabayad, nagulat kami ulit. 7 tao kaming nabusog, ngunit ang kabuuang bayarin ay hindi man lang umabot ng 1,500 piso. Katumbas lamang iyon ng halos 1,500 rubles. Sa Moscow, ang katulad na pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa 4,000 rubles. Tumpak na sinuklian kami ng kahera at sinabing, "Salamat po, balik po kayo." Tinanong pa niya kung nagustuhan namin ang pagkain at nagrekomenda ng iba pang menu. Ang ganitong kabaitan ay bihirang maranasan sa mga kainan sa Russia. Ang mga staff sa Moscow ay madalas na masungit at mabagal ang serbisyo. Paglabas namin ng kainan, hindi tumigil sa paghanga ang mga estudyante. Masarap na ang pagkain, mura pa, at maganda pa ang serbisyo. Sabi nila, pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Gusto raw bumili ng merienda ng mga estudyante. Pagpasok namin, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Kahit madaling araw, ang convenience store ay kasing linis ng isang department store at puno ng mga produkto. Ang pinakagulat namin ay ang dami ng serbisyong magagawa rito. Hindi lang basta bumili ng gamit, posible ring magpadala ng pakete, magbayad ng bills, at kahit mga serbisyong pangbangko.
Ang mga tindahan sa Russia ay simpleng nagbebenta lang ng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na mall. Pumili ang mga estudyante ng kani-kanilang gusto. Tiningnan nila nang may pagkamangha ang mga lokal na chichirya at inumin. Lalo silang nagtaka sa mga inuming tulad ng Chucky at Zesto. Iba raw ang itsura ng mga lalagyan. Nang tanungin nila ang tindero, ipinaliwanag nitong sikat at tradisyonal na inumin iyon sa Pilipinas. Sa counter, muli kaming namangha. Napakabilis ng pag-compute at napakabait ng kahera. Kahit na kami ay mga dayuhan, hindi kami nahirapan. Sa halip, binati pa kami sa Ingles at sinabing, "Welcome to the Philippines." Paglabas namin, sinabi ng isang estudyante, ang Pilipinas pala ay isang 20-hour, convenient na bansa. Ang galing na, kahit anong oras, magagawa mo ang kailangan mo. Sa Russia, pagsapit pa lang ng linggo, ay halos lahat ng tindahan ay sarado, ngunit sa Pilipinas, ibang-iba raw. Pabalik sa hotel, namangharin kami sa kalinisan ng mga kalye, walang kahit isang basura. Nakita namin ang mga street sweeper na naglilinis na sa umaga pa lang. Ang buong syudad ay tila isang buhay na organismo na gumagalaw. Sa Moscow, ang mga tourist spot lang ang malinis at madalas ay marumi ang mga residential area, ngunit iba ang Maynila. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na ang ibang mga estudyante. Nakita nila kami at tinanong kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang aming almusal, nainggit silang lahat. Sabi nila, sa susunod, isama raw namin sila. Kinaumagahan, sinimulan na namin ang aming formal na paglilibot. Ang unang destinasyon, isang malaking parke sa syudad. Ito ay inirekomenda ng staff ng hotel. Sabi nila, ito raw ang lugar kung saan pinakamagandang makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Ang pagsakay sa MRT ay isang bagong karanasan para sa mga estudyante. Pagpasok pa lang sa istasyon, namangha sila. Napakalinis ng loob, makintab ang sahig at malinis ang mga pader. Ibang-iba sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Perpekto ang pagkakaayos ng pasilidad kahit malalim sa ilalim ng lupa. Maganda rin ang ventilation system, kaya halos hindi mo maramdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Komportable ang hangin. Pagdating sa platform, hindi gaanong matao dahil tapos na ang rush hour, ngunit kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Lahat sila ay maayos na nakapila. Sumusunod sila sa mga linyang nakaguhit sa sahig. Namangha ulit ang mga estudyante nang makita ang electronic board. Eksaktong nakasaad kung ilang minuto darating ang susunod na tren at tumpak ito hanggang sa segundo. Isang estudyante ang tumingin sa kanyang relo para kumpirmahin. At totoo nga, dumating ang tren sa eksaktong oras na iyon. Nang dumating ang tren, kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, lahat ay tumabi para bigyang daan ang mga bababa. Pagkatapos makababa ng lahat, saka sila pumasok ng maayos. Walang tulakan, walang agawan, isang eksenang hindi mo makikita sa subway ng Moscow. Ang loob ng tren ay nakakagulat din. Napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. Makintab din ang mga hawakan. Tamang-tama ang lamig ng aircon. Hindi maingay, kaya madaling mag-usap. Isang estudyante ang tumingin sa labas ng bintana at nagsabi, may internet connection kahit sa loob ng tren. Isang bagay na hindi sukat akalain sa Russia. Nagsimula silang magpadala ng mga litrato sa kanilang mga kaibigan sa real time. Nakarating kami sa aming destinasyon at lumabas sa istasyon. Paglabas namin, napasigaw sa paghanga ang mga estudyante sa tanawin ng parke. Malawak na luntiang espasyo, maayos na mga daanan, at sa malayo ay tanaw ang mga nagtataasang gusali. Ibang-iba ang pag-aalaga nito kumpara sa mga parke sa Moscow. Pagpasok sa parke, mas marami pang nakakagulat na eksena ang bumungad. Maraming mamamayan ang nag-eehersisyo. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta, at nag-aarnis. Nakapagtataka na sa isang karaniwang araw ng umaga, napakaraming tao ang nag-eehersisyo. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mga pampublikong espasyo na magagamit ng sinuman. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang mga pasilidad na libreng gamitin.
Sa Russia, kailangan mong magbayad sa gym para mag-ehersisyo, ngunit dito, libre ito. Isang matandang lalaki ang nag-iihersisyo. Lakas loob na kinausap siya ng isang estudyante. Bagamat hindi gaanong marunong mag-Ingles, nagkaintindihan sila sa pamamagitan ng mga senyas. Sinabi ng matanda na araw-araw siyang nag-eehersisyo roon para sa kanyang kalusugan. Habang naglalakad sa cycling path, isa pang kultura ang natuklasan namin. Isang sistema ng pag-arkila ng bisikleta. Isang pampublikong bike sharing system. Madali raw itong arkilahin gamit ang smartphone. Mayroon ding ganitong sistema sa Russia, pero mas maliit ang sakop nito, sabi ng mga estudyante. Umupo kami sa isang bench para magpahinga. Sa paligid, marami ring mga pamilya. Isang ama na kasamang nagbibisikleta ang kanyang anak at mga inang naglalakad habang tulak ang stroller. Isang mapayapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Ang partikular na naka-impress ay ang mga taong namamasyal kasama ang kanilang mga alagang hayop, lahat ay may tali at may dalang plastic bag para sa dumi ng aso. Nang makita ng mga estudyante ang isang lalaking nililinis ang dumi ng kanyang aso, tumango sila. Sabi nila, ito ay isang palatandaan ng mataas na civic consciousness. Ang pinakagulat na sandali sa parke ay noong tanghalian. Sa iba't ibang sulok ng parke, may mga taong naglalatag ng kanilang baon. Bumili ang mga estudyante ng pagkain sa isang kalapit na tindahan at umupo sa damuhan para kumain. Walang sinuman ang basta-basta nagtapon ng basura. Lahat ay iniipon ang kanilang basura para iuwi o itapon sa tamang basurahan. Sabi ng isang estudyante, ganito kalaking parke pero walang kahit isang basura. Sa Russia raw, pagdating ng weekend, puno ng basura ang mga parke, ngunit iba sa Pilipinas. Ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan. Bandang hapon, umalis na kami sa parke. Sabi ng mga estudyante, hinding-hindi nila malilimutan ang mga nakita nila. Ligtas, malinis, at isang kulturang may paggalang sa isa't isa. Iyon ang nag-iwan ng pinakamalaking impresyon sa kanila. Para sa aming schedule sa hapon, nagtungo kami sa isang malaking shopping mall sa syudad, isang modernong lugar tulad ng Bonifacio High Street o Greenbelt. Naisip kong ito ang magandang lugar para maipakita sa kanila ang isang bahagi ng kultura at edukasyon ng mga Pilipino. Pagpasok pa lang sa gusali, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Namangha sila na may ganito kalaking cultural space sa loob ng isang gusali. Mataas ang kisame at maliwanag ang ilaw na parang natural na liwanag, kaya hindi mo mararamdaman na nasa loob ka. Papunta sa isang sikat na bookstore, tiningnan ng mga estudyante ang mga tindahan sa paligid. Iba't ibang brand ang nakahilera. Partikular na interesado ang mga babaeng estudyante sa mga tindahan ng lokal na kosmetiko. Sabi nila, babalikan nila ito mamaya. Pagdating sa bookstore, natulala ang mga estudyante. Dambuhalang mga estante ng libro na abot hanggang kisame. Libu-libong libro na nakaayos na parang mga likhang sining higit sa isang bookstore para itong isang obra maestra. Ngunit ang gusto kong ipakita sa kanila ay hindi ang arkitektura. Ito ay ang mga taong nagbabasa sa loob. Hapon na ng isang karaniwang araw, ngunit maraming mamamayan ang nagbabasa. Nakahanap sila ng upuan at seryosong nakatutok sa kanilang binabasa. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mga kabataang propesyonal. Lampas na ang tanghalian, ngunit may mga taong nakasuit pa na nagbabasa. Nagtanong ang isang estudyante, hindi po ba sila nagtatrabaho? Ipinaliwanag ko na marahil ay ginagamit nila ang kanilang oras para magbasa-basa. Namangha ang isa pang estudyante. Ang galing ng kultura na magbasa sa bookstore tuwing break time. Sa Moscow, karamihan ay nagkakape o naninigarilyo tuwing break. Pero iba raw ang mga Pilipino. Sabi niya, mukhang pinapahalagahan talaga nila ang pag-aaral. Isang oras kaming nanatili sa bookstore. Ang mga estudyante ay naghanap ng mga librong interesado sila. May tumingin ng mga aklat sa pag-aaral ng Filipino, may tumingin ng kasaysayan ng Pilipinas. Marami rin ang nagbasa ng mga magazine sa Ingles tungkol sa Pilipinas. Paglabas namin, nag-usap kami. Sabi ng isang estudyante, parang naiintindihan ko na kung bakit maunlad ang Pilipinas.
dahil may kultura ang mga tao na patuloy na matuto at mag-aral. Ang ganitong pagnanais na matuto ang nagpapaunlad sa isang bansa, sabi niya. Kinabukasan ng hapon, dumating kami sa isang lugar na para sa mga kabataan tulad ng Bonifacio High Street. Gusto kong ipakita sa kanila ang kultura ng mga kabataang Pilipino. Paglabas pa lang ng sasakyan, nabighani agad sila sa masiglang kapaligiran. Musika mula sa mga street performer, tawanan ng mga tao, at mga kabataang may kakaibang pananamit. Unang napansin namin sa kalye ang mga street performance. Isang grupo ang sumasayaw sa gilid ng daan, kasabay ng tugtog ng OPM, Original Filipino Music. Ipinakita nila ang kanilang galing sa pagsayaw. Maraming tao ang nakapaligid at nanonood. Huminto rin ang mga estudyante. Nang matapos ang palabas, pumalakpak ang mga manonood. Namangha ang isang estudyante. Napakataas ng kalidad ng street performance nila. Mayroon din daw katulad nito sa Moscow, pero hindi raw ganito kagaling. Naglakad pa kami at nakakita ng isa pang grupo, isang banda naman na tumutugtog ng mga instrumento. Gitara at drum ang gamit nila sa pagtugtog ng rock music. Sumabay sa ritmo ang mga estudyante. Naramdaman namin na ang musika ay walang hangganan. Pumunta kami sa isang lugar kung saan may tiangge o pop-up market. Mga kabataang artist ang nagbebenta ng kanilang mga gawa. Mula sa mga alahas hanggang sa mga palamuti, tiningnan ito ng mga estudyante ng may pagkamangha. Huminto ang ilang estudyante sa isang stall. Mga hikaw na may disenyo ng tradisyonal na Pilipinong sining ngunit moderno ang dating. Ipinaliwanag ng nagbebenta sa Ingles. Isang pagsasanib daw ito ng tradisyon at modernong Pilipino. Bumili ang isa sa kanila. Maganda raw itong souvenir. Sa ibang stall, may nagbebenta ng mga likhang sining gamit ang baybayin, mga magagandang titik na nakasulat sa papel. Namangha ang mga estudyante sa ganda ng mga letra. Isang estudyante ang nagpatulong na isulat ang kanyang pangalan sa baybayin. Masayang isinulat ito ng artist. Habang nililibot ang market, sabi ng mga estudyante, ang ganda na may espasyo para sa mga batang artist na malayang ipakita ang kanilang sining. Sa Russia, bihira raw ang ganitong pagkakataon. Mukhang sinusuportahan daw ng Pilipinas ang kultura at sining. Huminto kami sa harap ng isang cafe. Kakaiba ang interior design nito. Isang kombinasyon ng vintage furniture at modernong ilaw. Niyaya ng mga estudyante na pumasok kami. Mas kahanga-hanga ang loob ng cafe. May mga likhang sining na nakasabit sa pader at isang bookshelf na puno ng iba't ibang libro. Hindi lang ito isang lugar para magkape, kundi isang cultural space. Habang naghihintay ng aming inumin, pinagmasdan namin ang paligid. Maraming kabataan ang may laptop na nagtatrabaho. May mga nag-aaral, may mga freelancer. Ang cafe ay nagsisilbing pangalawang workspace nila. Nang papalapit na ang gabi, lalong naging masigla ang lugar. Sumindi ang mga neon sign at lumakas ang tunog ng musika. Nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa mga restaurant at bar. Lubos na nalibang ang mga estudyante sa enerhiyang ito. Dumating ang huling araw, maagang nagising ang mga estudyante para mag-impake. Kailangan naming pumunta sa airport sa hapon. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming pumunta sa Greenbelt para sa huling pamimili. Malapit lang ito at pwedeng lakarin mula sa hotel. Masarap din malanghap ang hangin ng umaga. Dahan-dahang naglakad ang mga estudyante, tinitingnan at itinatatak sa isipan ang huling mga sandali sa Maynila. Pagdating sa shopping district, marami ng tao. Dahil weekend, mas siksikan. May mga tindahan ng kosmetiko, damit at iba't ibang gamit. Nagningning ang mga mata ng mga estudyante. Naunang pumunta ang mga babae sa isang tindahan ng lokal na kosmetiko. Matagal na nilang naririnig ang ganda ng mga produktong Pilipino. Pagpasok, binati sila ng tindera sa Ingles. Maraming tester na pwedeng subukan. Sinubukan nila ang mga produkto ng may pagkamangha. Mabait na ipinaliwanag ng tindera. Inirekomenda niya ang mga produktong bagay sa kanilang uri ng balat at tinuruan pa kung paano gamitin. Humanga ang mga estudyante sa ganitong detalyadong serbisyo. Isang babae ang bumili ng maraming produkto, hindi lang para sa sarili niya, kundi bilang pasalubong para sa kanyang ina, kapatid, at mga kaibigan. Mura na,
Maganda pa ang kalidad, kaya masaya siya. Bumili kami ng merienda sa isang food stall. Napasigaw sa sarap ang mga estudyanteng unang beses makatikim ng fishball at kikiam. Nagustuhan nila ang matamis at maanghang na sarsa. Pati ang buko juice ay kakaiba para sa kanila. Nasiyahan sila sa kakaibang kultura ng street food ng Pilipinas. Pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produktong Pilipino ay may modernong disenyo. May mga manika na naka-Filipinyana, mga postcard na may disenyo ng jeepney, at mga t-shirt na may salitang Filipino. Pumili ang mga estudyante ng mga pasalubong na iuwi. Binigyan ng may-ari ng tindahan ng espesyal na freebie ang mga estudyante. Salamat sa pagbisita sa Pilipinas, sabi niya. Sa ganitong kabaitan, muli silang humanga. Sa ganitong humanga, Watoing Line 5, Kanda na ba? Meaning Line 5, Hour 1. Naramdaman nila ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Tanghalian na at naghanap kami ng restaurant. Gusto raw ng mga estudyante na kumain ng sinigang at adobo. Pagpasok namin, puno ng mga dayuhang customer. Ang menu ay may mga litrato at paliwanag sa Ingles kaya madali kaming naka-order. Nang dumating ang sinigang, namangha ang mga estudyante. Is this really soup? Tanong nila dahil sa asim nito. Ipinaliwanag ng serbidor kung paano ito kainin. Ginaya nila ito at nasiyahan. Masarap din daw ang adobo. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang kalapit na simbahan. Nakita nila ang makasaysayang gusali at naramdaman ang kasaysayan ng Pilipinas. Tahimik nilang pinagmasdan ng istruktura. Ang mapayapang kapaligiran ay nakaka-relax. Umupo kami sa labas ng simbahan para magpahinga. Nag-usap kami tungkol sa aming mga karanasan. Lahat sila ay nagsabing napakahalaga ng oras nila sa Pilipinas. Higit pa raw sa inaasahan nila ang kanilang naranasan. Sabi ng isang estudyante, dati, wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Pero ngayon, ito na ang paborito kong bansa. Sumang-ayon ng iba. Gusto raw nilang bumalik at manatili ng mas matagal. Bandang hapon, bumalik kami sa hotel para kunin ang aming mga gamit. Malapit na ang oras ng bus papuntang airport. Kahit mabibigat ang kanilang mga shopping bag, masaya ang kanilang mga mukha. Ang mga binili nila sa Pilipinas ay magiging mahahalagang alaala. Sa bus papuntang airport, nakatingin sila sa labas ng bintana, tinititigan ang papalayong tanawin ng Maynila. May bumulong, paalam, Maynila. Babalik kami. Dumating kami sa Anaiya, ang lugar kung saan una silang tumapak ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, tuluyan nang nagbago ang kanilang puso. Ang kuryosidad ay napalitan ng lungkot sa pag-alis. Habang nag-check-in, nagpasalamat sila sa staff. Sabi nila, napakaganda ng kanilang karanasan sa Pilipinas. Ngumiti ang staff at sinabing, balik po kayo. Salamat sa pagmamahal nyo sa Pilipinas. Dumating kami sa airport ng Moscow kinaumagahan. Naghihintay ang kanilang mga magulang. Tuwang-tuwa na ikinuwento ng mga estudyante ang tungkol sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga magulang at napuno ng pagtataka. Pagbalik sa eskwelahan kinabukasan, isang malaking pangyayari ang naganap. Nagsimulang mag-post ang mga estudyante ng mga litrato at video ng kanilang biyahe sa social media. Daan-daang post ang lumabas. Naging viral ang reaksyon. Nagulat ang kanilang mga kaibigan sa Russia. Hindi raw nila alam na ganito pala kaunlad at kasaya ang Pilipinas. Daan-daan ang komento. Karamihan ay nagsasabing, gusto ko ring pumunta diyan. Isang video ng estudyante ang partikular na sumikat. Isang video na kumakain sila ng tapsilog sa isang kainan ng 2:00 ng madaling araw. Ipinapakita nito ang mga babaeng kumakain ng mag-isa at walang inaalala. Umabot ito sa mahigit 300,000 views. Pagkatapos noon, lumago ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Sa isang parent-teacher meeting, naging pangunahing paksa ang Pilipinas. Dumami ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang anak doon. Inanyayahan din ako ng paaralan na magbigay ng isang espesyal na panayam. Ibahagi ko raw ang aking karanasan sa Pilipinas sa ibang mga estudyante at guro na puno ang auditorium. Lahat ay gustong malaman ang tungkol sa Pilipinas.
Sa aking panayam, ikinuwento ko ng tapat ang mga nakita ko. Ang episyenteng sistema, ang antas ng civic consciousness, at higit sa lahat, ang hospitalidad sa mga dayuhan. Nakikinig ng mabuti ang mga estudyante at guro. Humaba ang oras ng tanungan. Totoo ba raw na ganoon kaligtas sa Pilipinas? Kumusta ang antas ng edukasyon? Magkano ang gastos sa pamumuhay? Lahat sila ay gustong malaman ang tungkol sa Pilipinas. Sinagot ko sila base sa aking naranasan. Pagkatapos ng panayam, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Gusto raw nilang malaman pa ang tungkol sa Pilipinas. May nagsimulang manood ng mga teleseryeng Pilipino, may gustong sumubok ng pagkaing Pilipino. Ilang buwan na ang nakalipas at ngayon, naghahanda na ang aming paaralan para sa isang exchange program sa Pilipinas. Sa susunod na taon, mas maraming estudyante ang bibisita roon. Ang mga estudyanteng nakapunta na ay nagbibigay ng payo sa kanilang mga nakababata. Gusto nilang maranasan din ng iba ang Pilipinas na kanilang naranasan. Ang hindi inaasahang biyaheng iyon ay nagpabago sa buhay ko. Nakilala ko ang isang bansa at naipakita sa maraming estudyante ang isang bagong mundo. Hanggang ngayon, madalas pa rin naming pag-usapan ang mga panahong iyon. Ang oras sa Pilipinas ay naging isang hindi malilimutang alaala para sa aming lahat. At ang karanasang iyon ay naging isang maliit na tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang banyagang bansa para sa amin. Ito ay isang bansang gusto naming matutunan, isang bansang gusto naming tirahan at isang bansang aming iginagalang. Isang malaking pagbabago na dulot ng isang maliit na biyahe, ang pinakamakabuluhang karanasan sa aking 15 taong pagtuturo. Hanggang dito na lang ang ating kwento para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa 48 na oras na kwento ng mga prestihiyosong estudyanteng Ruso sa Pilipinas? Mag-iwan ng komento para sa bida ng ating kwento. Ito ang inyong istasyon ng inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.